Hindi ko kailangan ng basurang ito, Solen. At lalong hindi ko kailangan ng isang mamamatay tao sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na bumasag sa katahimikan ng silid. Mas matalas pa sa karayom na ilang buwang naging kaibigan ng mga daliri ni Solen. Hawak niya ang barong na gawa sa pinakapinong tela ng pinya. Ang bawat burda ay simbolo ng puyat, pagod at wagas na pag-ibig na inilaan niya para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Sa loob ng bulsa niyon ay naroon ang isang maliit na sobre, naglalaman ng litrato ng dalawang munting tuldok sa kanyang sinapupunan, ang katuparan ng kanilang matagal na panalangin. Ngunit bago pa man niya maiabot ang regalong iyon, ang malamig at naniningkit na mga mata ni Sebastian ang sumalubong sa kanya. Mga matang dati ay puno ng pagsamba, ngunit ngayon ay nag-aapoy sa puot. Binitiwan ni Sebastian ang kwelyo ng barong at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Isang matamlay na tunog ng telang humalik sa alikabok, na tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Hindi makapaniwala si Solen habang nakatingin sa lalaking pinagkulayan niya ng mundo. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng tusok ng karayom mula sa pagtatapos ng burda kaninang madaling araw, ay nagsimulang manginig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung anong ingay ang bumubulag sa isipan nito. Ngunit tila may nakabara na tuyong tinik sa kanyang lalamunan. Sebastian, what are you saying? Anong mamamatay tao? Ang boses niya ay halos isang bulong, marupok, at tila madudurog sa hangin. Sa likod ni Sebastian, lumitaw ang anino ni Santina, ang kanyang nakababatang kapatid. Nakatakip ang kamay nito sa bibig. Ang mga mata ay namumula sa luhang alam ni Solen na kasing peke ng mga alahas nito. Kasunod nito ang kanilang biyenan na si Donna Isadora, na ang mukha ay tila isang maskara ng pangungutya at pandidiri. "Huwag ka nang magmalinis, Solen!" Sinisigaw ni Donna Isadora. Ang boses ay dumadagundong sa pasilyo ng dinuho ilustre. Si Don Julians, wala na ang biyenan mo dahil sa lason na inihalo mo sa kanyang gamot. Ikaw lang ang huling kasama niya sa silid. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Solen. Ang kakarampot na lakas na natitira sa kanyang katawan ay biglang naglaho, dahilan upang mapaluhod siya sa tabi ng itinapong barong. Nararamdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang unti-unti siyang iginagapos ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya nagawa. Ang kanyang isipan ay lumipad sa mga sandaling inaalagaan niya ang matanda, ang mga huling tawa at payo nito sa kanya tungkol sa pagiging isang mabuting ina. "No, Sebastian, hindi totoo yan. I was trying to help him. Nang makita ko siyang nahihirapan, I tried to give him his water, pero..." Hindi na natapos ni Solen ang kanyang paliwanag nang marinig ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa labas. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan ay tila isang kampana ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Pumasok ang mga alagad ng batas. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga pader na humaharang sa anumang sinag ng pag-asa. Nakita ni Solen ang dugo ang mantsa sa kanyang puting bestida. Dugo ni Don Julian nang subukan niyang buhati ng ulo nito sa huling pagkakataon. Sa mata ng mundo, iyon ay ebidensya ng kanyang karahasan. Ngunit sa kanyang puso, iyon ay marka ng kanyang huling paglilingkod. Lumapit si Sebastian sa kanya, hindi upang itayo siya, kundi upang idikit sa kanyang muka ang isang piraso ng papel, isang demanda, isang pagtalikod. "Mula sa sandaling ito, wala na tayong ugnayan. My lawyers will handle the annulment. Ang dugong yan sa kamay mo, Solen. Iyan ang huling sagot na kailangan ko." Kinuha ni Sebastian ang barong sa sahig, ang regalong pinagpuyatan ni Solen ng 6 na buwan. At walang pag-aalinlangang inihagis ito sa nagliliyab na fireplace sa gilid ng silid. Pinanood ni Solen kung paano nilamon ng apoy ang telang pinya, kung paano naging abo ang lihim na sobre ng kanyang pagbubuntis na hindi man lamang nabuksan. Ang bango ng bagong tela ay napalitan ng masangsang na amoy ng nasusunog na pangarap. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng mansyon, nakita ni Solen si Santina
na lumapit kay Sebastian at humilig sa balikat nito. Ang mga mata ng kanyang kapatid ay nagniningning sa tagumpay sa gitna ng kunwaring paghikbi. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Solen. Ang kanyang puso ay tila naging isang tuyong disyerto, manhid at tigang. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa nagbabagang apoy sa fireplace. Doon, kasama ng abo ng kanyang regalo, ay ang pagkatao ng isang Solen na marunong magmahal at magtiwala. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulis, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng lason na pumatay sa kanyang biyenan. Gaano nga ba kalalim ang hiwa ng pag-ibig kapag ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring humukay ng iyong libingan? Ang bawat rehas na bakal sa malamig na seldang iyon ay tila mga daliring laging nakasakal sa lalamunan ni Solen. Ninanakaw ang kanyang bawat hininga sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng 4 na sulok ng madilim na silid na amoy, kinalawang na bakal at basang semento, ang tanging maririnig ay ang tulo ng tubig mula sa gripo na tila isang orasan ng paghihirap. Wala na ang bango ng mamahaling pabango sa mansyon ng mga ilustre. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang malansang amoy ng kawalan ng pag-asa at ang matitigas na tingin ng mga gwardyang tila nakakita ng isang halimaw sa kanyang pagkatao. Isang hapon, ang kalansing ng mga susi sa labas ng selda ay naghatid ng isang presensyang lalong nagpabigat sa hanging nilalanghap ni Solene. Pumasok si Donna Isadora, ang kanyang biyenan, na ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan sa ibabaw ng dumi ng kulungan. Nakasuot ito ng itim na tila nagluluksa, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi kalungkutan, kundi isang malupit na kasiyahan. Hindi ito lumapit ng husto, tila natatakot na mahawaan ng dumi ng lugar o ng sumpa na dala ni Solen. Tingnan mo ang sarili mo, Solen. Diyan ka nararapat, sa piling ng mga kriminal at sa dilim ng iyong sariling kasalanan. Simula ng matanda, ang boses ay puno ng kamandag na binalot ng kunwaring awa. Naglabas siya ng isang puting sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Nandito ako dahil sa huling tira ng konsensya ni Sebastian. Pirmahan mo ito. Isang pabor na ito sa iyo, ang palayain siya mula sa kahihiyang dinala mo sa aming pangalan. Inabot ni Solen ang mga papel na inilapag sa sahig ng selda. Ang kasunduan para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga salitang tila pumuputol sa huling hibla ng kanyang buhay. Nasaan si Sebastian? Bakit hindi siya ang pumunta rito? Ang tanong ni Solen. Ang boses ay basag at halos hindi lumalabas. Tumawa ng mahina si Donna Isadora, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Si Sebastian, masyado siyang abala sa pag-aayos ng kanyang buhay kasama si Santina. Ang kapatid mo ang nagpapahid ng mga luhang ikaw ang nagdulot. Huwag kang umasa, Solen. Para sa kanya, patay ka na kasabay ng kanyang lolo. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin. Pinatira ka namin sa aming tahanan, pinakain, at itinuring na pamilya, ngunit lason ang ibinalik mo. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Solen. Gusto niyang isigaw na wala siyang kasalanan, na may dalawa siyang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan na kailangan ng proteksyon ng kanilang ama. Ngunit alam niyang sa mundong ito, ang boses ng isang bilanggo ay walang halaga kumpara sa boses ng makapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, pilit niyang itinago ang kanyang tiyan sa ilalim ng maluwag na uniforme, natatakot na pati ang kanyang mga anak ay agawin ng malupit na babaeng nasa harapan niya. Pirmahan mo na. Solen, gawin mo ang tama para sa isang pagkakataon sa iyong buhay. Pagpupumilit ni Donna Isadora habang iniaabot ang isang panulat na tila isang sandata. Sa ilalim ng matalas na titig ng kanyang biyenan, marahang kinuha ni Solen ang panulat.
Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila pagtulo ng kanyang sariling dugo. Sa pagtatapos ng kanyang pirma, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa. Wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya, wala na siyang pangalan. Pagkatapos makuha ang dokumento, tumalikod si Donna Isadora nang walang anumang pasabi. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Iniiwan ang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nang sumapit ang gabi, ang langit sa labas ng maliit na bintana ay nagbuhos ng isang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila ba nakikiramay sa kanyang hinagpis. Nakahiga si Solen sa manipis at maduming kutsyon. Yakap ang kanyang sarili habang ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Biglang, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matalim at tila humihiwang sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Napasinghap siya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maduming tela ng kutsyon. Hindi ito ang ordinaryong sakit ng pagod. Ito ay isang puwersang nagmumula sa loob. Isang hudyat na ang kanyang mga anak ay hindi na makapaghintay sa malupit na mundong ito. Napakapit siya sa rehas ng selda. Ang kanyang pawis ay humalo sa lamig ng gabi. Tulong! Tulungan ninyo ako! Ang mahinang tawag ni Solen, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin at ang kulog sa kalangitan. Walang gwardiya, walang doktor, walang Sebastian na hahawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng dilim at sa ibabaw ng malamig na semento, ang unang sulyap ng kanyang mga anak sa mundo ay magsisimula sa loob ng isang bilangguan. Wala na sila, Solen. Hindi kinaya ng kanilang maliliit na puso ang lamig ng mundong ito. Ang tinig ni Dr. Villarasa ay tila isang hatol ng kamatayan na mas masakit pa sa anumang sentensya ng hukuman. Sa loob ng maliit at madilim na tramsa ng bilangguan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya, nakahiga si Solen na halos wala ng lakas. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at luha. Ang kanyang mga kalamnan ay tila hiniwa ng libu-libong kutsilyo matapos ang mahabang oras ng pakikipaglaban para mailuwal ang kanyang mga anak. Ilang sandali lang ang nakalilipas, narinig niya ang dalawang mahina ngunit malinaw na iyak, isang himig na nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Walang mainit na katawan na ipinatong sa kanyang dibdib. Walang pagkakataon na masilayan ang kulay ng kanilang mga mata o mahawakan ang kanilang maliliit na daliri. Hindi maaari. Narinig ko sila. Umiyak sila, Dok. Umiyak ang mga anak ko. Ang pilit na pagsigaw ni Solen, bagaman ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga kamay ay agad na pinigilan ng dalawang nurse na ang mga mata ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang bawat haplos nila sa kanyang braso ay tila mga bakal na tanikala na pilit siyang ibinabaon sa higaan. Lumingon ang doktor sa isang mesa sa sulok kung saan nakabalot ang dalawang maliliit na anyo sa puting tela. Hindi man lamang niya hinayaang lumapit ang ina. Masyadong mahina ang kanilang mga baga dahil sa stress na dinanas mo nitong mga nakaraang buwan. Kasalanan ito ng iyong kalagayan, Solen. Masyadong malupit ang rehas para sa mga sanggol. Ang bawat salita ay tila isang laso na nadahan-dahang pumapatay sa natitirang katinuan ni Solen. Kasalanan niya. Ang bintang na pumatay siya ng biyenan ay dinagdagan pa ng sumbat na siya ang dahilan ng pagkamatay ng sariling mga anak. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento at nadurog sa milyong piraso. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang espiritual na pagkapira-piraso na tila kinitil ang kanyang kaluluwa habang siya ay humihinga pa. Sa labas ng silid,
Sa anino ng mahabang pasilyo kung saan hindi abot ng paningin ni Solen, nakatayo si Santina. Walang bakas ng lungkot sa kanyang muka habang pinapanood ang bawat galaw ng mga nurse. Nang lumabas ang doktor, isang palitan ng makahulugang tingin ang naganap. Isang sobrang puno ng pera ang dahan-dahang nailipat sa ilalim ng mga medikal na dokumento. Tiyakin mong walang maiiwang bakas. Ang mahinang utos ni Santina, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng sementeryo. Para sa mundo, patay na ang mga anak ni Solen. Iyan ang katotohanang dapat niyang dalhin hanggang sa mabulok siya sa loob ng seldang ito. Habang ang hagulhol ni Solen ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali, isang tagong pintuan sa likod ng infirmary ang marahang bumukas. Dalawang nurse ang mabilis na lumabas, dala ang dalawang munting buhay na mahimbing na natutulog. Hindi alam na ang kanilang unang gabi sa mundo ay simula ng isang mahabang paglalakbay palayo sa bisig ng kanilang tunay na ina. Naiwang mag-isa si Solen, nakatitig sa kisame habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maduming kumot. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, ay naging tila dalawang madilim na balon ng pait at puot. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang pangakong hinding-hindi niya malilimutan. Sebastian! Santina, kinuha ninyo ang lahat sa akin. Ang bulong ni Solen sa kadiliman, ang bawat salita ay tila isang sumpa na nakaukit sa hangin. Ngunit tandaan ninyo, hanggat tumitibok ang pusong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ninyo nararamdaman ang bawat patak ng luhang ninakaw ninyo sa akin ngayong gabi. Sa kabilang dako ng lungsod, habang mahimbing na natutulog si Sebastian sa kanyang malambot na kama, isang malakas na kulog ang yumanig sa langit. Tila isang babala na ang bagyong darating ay hindi mag-iiwan ng anuman sa kanyang dinadakilang pangalan. Ang bawat araw sa loob ng selda ay tila isang walang katapusang sementeryo ng mga alaala, kung saan ang bawat pagpikit ni Solen ay naghahatid sa kanya sa tunog ng mga iyak na hindi na niya muling maririnig. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay tila kusang humahanap ng isang bagay na yayakapin. Isang haplos na ninakaw ng tadhana at ng kasamaan ng tao. Ang kanyang katawan ay naging tuyong kawayan, marupok at tila anumang oras ay mababali sa ilalim ng bigat ng kanyang hinagpis. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang matanda at magaspang na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Ito ay si Aling Merly o Tita Merly para sa nakakarami, isang bilanggo na ang muka ay tila isang mapa ng mga pinagdaanang hirap, ngunit ang mga mata ay nananatiling payapa. Hindi ito nagsalita ng malakas. Sa halip, iniabot niya kay Solen ang isang maliit na piraso ng makulay na sinulid at isang kinakalawang na karayom na lihim niyang itinago. "Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim, Solen," ang mahinang sabi ni Tita Merly. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang buhay ay parang paghahabi ng tela. Minsan, kailangang mapunit ang bawat hibla para lamang makabuo ng isang disenyo na mas matibay at mas maganda. Kung susuko ka ngayon, hinayaan mong manalo ang mga taong nagnanais na mabura ka sa mundong ito. Tiningnan ni Solen ang sinulid sa kanyang palad. Naalala niya ang barong na kanyang tinahi para kay Sebastian, ang bawat tusok na puno ng pag-ibig na nauwi lamang sa abo. Umiling siya. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. "Wala na ang mga anak ko, Tita Merly. Wala na ang dahilan para huminga pa ako. Bakit ko pa itatali ang mga hiblang ito kung ang dulo nito ay wala namang patutunguhan?" Kumuha si Tita Merly ng isang piraso ng basahan at nagsimulang ituro kay Solen ang isang lumang sining ng paghahabi na natutunan niya sa Mindanao. Sa bawat galaw ng kanilang mga kamay,
Ang katahimikan ng selda ay napalitan ng isang bagong uri ng enerhiya. Sa simula, ang mga daliri ni Solen ay matigas at walang buhay. Ngunit habang tumatagal, ang bawat tusok ng karayom ay tila nagiging isang paraan ng paglalabas ng kanyang galit at sakit. Ang bawat hibla na kanyang hinihigpitan ay tila ba paghihigpit ng kanyang hawak sa sariling katinuan. Ang pag-ibig ay maaring mamatay, Solen, ngunit ang katarungan ay laging naghahanap ng daan, patuloy ni Tita Merly, habang pinagmamasdan ang mabilis na pag-unlad ng sining ng mas batang babae. Gamitin mo ang iyong mga kamay hindi para manalangin sa mga taong bingi, kundi para buuin ang sandata na gagamitin mo sa iyong paglaya. Lumipas ang mga buwan na naging taon. Ang Solen na dati ay laging nakayuko at luhaan ay unti-unting nagbago. Ang kanyang tindig ay naging tuwid na tila isang sandigan ng bato at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng ningning na hindi nagmumula sa kagalakan, kundi sa isang matalim na determinasyon. Sa ilalim ng gabay ni Tita Merly, natutunan ni Solen ang sining ng pagtitimpi at ang halaga ng paghihintay. Isang gabi, bago ang nakatakdang paglipat ni Solen sa isang bagong pasilidad, isang maliit na piraso ng papel ang palihim na iniabot sa kanya ng isang gwardiyang madalas bigyan ni Tita Merly ng mga hinabing dekorasyon. Walang pangalan ang nagpadala. Walang anumang marka ng pagkakakilanlan. Dahan-dahang binuklat ni Solen ang papel sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas. Ang bawat titik ay tila nakasulat sa paraang nagmamadali, ngunit ang mensahe ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Huwag kang maniwala sa nakikita ng iyong mga mata. Ang mga bituin ay hindi namamatay. Nagtatago lamang sila sa likod ng mga ulap. Napatigil ang paghinga ni Solen. Ang mga salitang yon ay tila may dalang pahiwatig na kailanman ay hindi niya inasahan. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang ritmo na matagal na niyang nakalimutan. Tumingin siya kay Tita Merly, ngunit ang matanda ay nakapikit na. Isang mahiwagang ngiti ang nakaukit sa mga labi nito. Hinawakan ni Solen ang papel ng mahigpit hanggang sa bumakas ang kanyang mga kuko sa manipis na hibla nito. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon ng kadiliman, isang maliit na binhi ng duda ang naitanim sa kanyang isipan, isang duda na nagdala ng isang nakakatakot ngunit napakatamis na pag-asa. Kung hindi namatay ang kanyang mga anak, kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, kung gayon, ang apoy na gagamitin niya sa kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa isang pagbawi na yayanig sa bawat pundasyon ng mga ilustre. Ang sining ng paghahabi na itinuro ni Tita Merly ay naging isang plano ng digmaan at si Solen ay handa na para sa huling hibla ng kanyang pagbabago. Ang tunog ng malaking pintuang bakal na naglalapat sa kanyang likuran ay tila isang huling hantungan ng lahat ng kanyang pait. Sa paglabas ni Solen mula sa bakod ng bilangguan matapos ang 5 taon, ang sikat ng araw ay tila masyadong masilaw, humahapdi sa kanyang balat na matagal na naging maputla sa ilalim ng anino ng rehas. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang isang maliit na bag ng mga hinabing tela at ang isang pusong tila naging bato na sa tigas. Sa kanto ng kalsada, naghihintay ang isang lumang sasakyan. Doon ay nakatayo si Tita Merly, suot ang isang makulay na balabal na gawa sa sarili nitong mga kamay. Walang maraming salita. Isang mahigpit na yakap lamang ang naganap. Isang yakap na tila nagdurugtong sa 2 kaluluwang kapwa, pinahirapan ng tadhana. Sa pag-andar ng sasakyan patungo sa katimugan, pinanood ni Solen ang unti-unting paglayo ng mga gusali ng Maynila. Kasabay nito ang pagbaon niya sa limot sa pangalang Solen, ang babaeng martir, ang asawang mapagtiis, at ang inang pinagnakawan ng lahat. Sa isang maliit na bayan sa Mindanao, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalo sa bango ng mga sariwang hibla ng abaka, muling isinilang ang isang bagong pagkatao.
Sa loob ng 2 taon, ang dating Solen ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marupok, ay naging bihasa sa paglikha ng mga disenyo na tila may sariling kaluluwa. Binuo niya ang tatak na Stella, isang pangalang hango sa mga bituin na ayon sa liham na natanggap niya sa kulungan ay hindi namamatay, kundi nagtatago lamang. Si Stella ay hindi na ang babaeng madaling paiyakin. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad. Ang kanyang pananalita ay maikli, ngunit may talim. At ang kanyang kagandahan ay naging kasing lamig ng kristal. Ang kanyang mga disenyo ay naging tanyag sa buong bansa dahil sa kakaibang timpla ng tradisyon at modernong sakit. Sa likod ng bawat tahi ay ang kanyang pagnanais na mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang mga anak. Ang bawat tagumpay niya sa mundo ng moda ay isang hakbang palapit sa katarungan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bagong tela sa kanyang talyer, isang makintab na magasin ang inilapag ng kanyang assistant sa mesa. Ang pabalat niyon ay tila isang saksak sa kanyang dibdib na matagal na niyang pilit na pinagagaling. Naroon si Sebastian Ilustre, mas mukhang kagalang-galang at matagumpay. At sa tabi nito ay si Santina na nakasuot ng isang puting bestida na tila ba ang kalinisan ay isang katangiang tunay nitong tinataglay. Ang pamagat ng artikulo ay nagniningning sa ginto. The Illustre Power Couple, Building a Legacy of Love and Business. Naramdaman ni Stella ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang uri ng puot na tila kumukulong putik sa kanyang loob. Hinawakan niya ang gilid ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy. Ang larawan ng dalawa ay tila isang malupit na paalala na habang siya ay nagdurusa sa dilim, ang mga taong sumira sa kanya ay nagpapakasa sa saliwanag ng kasinungalingan. Legacy of Love? Ang bulong ni Stella, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Kinuha niya ang isang matalim na gunting at dahan-dahang ginupit ang mukha ni Santina sa magasin. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang tanging legacy na ititira ko sa inyo ay ang abo ng inyong mga kasinungalingan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na makilala ng kanyang nakaraan. Ang Stella na nasa harap niya ay handa na para sa huling yugto ng kanyang plano. Hindi na siya babalik sa Maynila para lamang magpakita. Babalik siya para bawiin ang bawat hibla ng buhay na ninakaw sa kanya, simula sa mga anak na pinaniwala nilang pumanaw na. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbabala ng isang darating na unos. Ngunit para kay Stella, ang bagyo ay hindi na isang bagay na dapat katakutan. Siya na mismo ang bagyo, at ang Dinhuho Ilustre ang susunod na mawawasak sa kanyang pagdaan. Ang bawat hininga ng hangin sa Maynila ay tila may dalang laso ng mga alaalang pilit nang ibinaon ni Stella sa ilalim ng kanyang bagong pagkatao. Habang ang kanyang sasakyan ay marahang bumabaybay sa tapat ng naglalakihang mga gusali ng Makati, pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa bintana. Ang babaeng naroon ay hindi na ang Solen na marunong magmakaawa. Ang suot niyang pulang coat ay tila isang baluti at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal na nakadikit sa kanyang mamahaling sapatos. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali kung saan nagniningning ang mga gintong titik. Illustre Group of Companies. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Sa loob ng nagdaang mga buwan, palihim niyang binili ang mga maliliit na co-fund mula sa mga shareholder na nadismaya sa pamamalakad ni Sebastian. Ngayon, sa ilalim ng pangalang Stella Della Rosa, hawak na niya ang sapat na kapangyarihan para yumanig ang pundasyon ng gusaling ito. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang tunog ng kanyang takong sa makinis na semento ay tila isang ritmo ng pagbabalik ng isang reyna na matagal na itinaboy. Hindi niya pinansin ang mga pagyukod ng mga security guard
Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa dulo ng pasilyo. Bawat sulok ng lobby na yon ay may bakas ng kanyang nakaraan. Mga sandaling nagdadala siya ng tanghalian para kay Sebastian, mga oras na tinatawanan lamang siya ng mga empleyado sa likod ng kanyang likuran dahil sa kanyang pagiging masyadong mabait. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado at matapat na kaibigan na si Attorney Mendoza ay mahinhindam na naglalakad. Handa ka na ba, Stella? Sa sandaling pumasok tayo sa boardroom na yon, wala na itong balikan. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Ang pagbabalik ay hindi para sa mga taong natatakot. Attorney, nandito ako dahil tapos na ang panahon ng kanilang pagtatago sa likod ng mga dambuhalang pader na ito. Sumakay sila sa elevator. Ang mabilis na pag-akyat ng cabin ay tila nagpapataas din ng boltahe sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, bumulaga sa kanya ang pamilyar na amoy ng mamahaling kahoy at kape. Ang amoy ng kapangyarihang minsang ginamit para durugin siya. Naglalakad siya sa pasilyo patungo sa tapat ng malaking pinto ng boardroom. Sa kabilang panig, naririnig niya ang mga boses na dati ay nagpapatakbo ng kanyang mundo. Ang baritono ni Sebastian na puno ng kumpiyansa at ang malambing ngunit mapait na tawa ni Santina. Naramdaman ni Stella ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa halip na manginig, ay hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mamahaling bag. Doon, sa harap ng pintuang yon, sandali siyang napatigil. Naalala niya ang gabi ng anibersaryo, ang apoy na lumamon sa kanyang barong at ang malamig na semento ng selda. Ang Solen na naroon ay wala ng takot na mawalan dahil lahat ay kinuha na sa kanya. Ang Stella na naririto ay mayroon ng lahat ng sandata para maningil. Pakiusap, Attorney Mendoza, buksan mo ang pinto. Ang utos ni Stella, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan, kasing tigas ng bakal na naglalapat sa bakal. Habang dahan-dahang bumubukas ang mabigat na pinto, ang lahat ng mata sa loob ng silid ay sabay-sabay na lumingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Doon, sa dulo ng mahabang mesa, nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Ang ballpen na hawak nito ay dahan-dahang nalaglag at gumulong sa sahig, isang tunog na tila nagmarka sa pagtatapos ng kanilang kapayapaan. Si Stella ay nakatayo sa bukana. Ang liwanag mula sa malaking bintana sa kanyang likuran ay tila nagbibigay sa kanya ng isang nakasisilaw na aura. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sebastian, isang titig na hindi kumukurap, isang titig na nagsasabing ang lahat ng utang ay meron ng takdang panahon ng pagbabayad. Solen, buhay ka? Ang boses ni Sebastian ay tila isang kaluluwang naliligaw sa gitna ng sementeryo, gumaralgal at halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Ang ballpen na kanina ay gumulong sa sahig ay huminto na sa tabi ng kanyang sapatos. Ngunit ang ingay niyon sa katahimikan ng boardroom ay tila isang pagsabog sa pandinig ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Stella. Ang mga labi, ang hugis ng mukha, at ang mga matang dati ay puno ng lawan ng luha. Ngunit ngayon ay tila dalawang nagniningning na brilyante ng puot. Isang matamis at nakakalunod na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Hindi ito ang mahiyain at banayad na tawa ni Solen. Ito ay isang tunog na puno ng kapangyarihan at pangungutya. Marahan siyang humakbang paitaas. Ang tunog ng kanyang bawat dait ng takong sa makintab na sahig ay tila ba nagbibilang ng bawat kasalanan ng lalaking nasa harap niya. I'm sorry, Mr. Illustre. Did you call me Solen? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang tinig ay kasing kinis ng seda, ngunit kasing talim ng labaha. Sinasabi mo ba na ang mukhang ito ay kamukha ng isang babaeng... Ano nga ulit ang balita? Isang mamamatay tao na nabulok na sa limot? I find that very insulting. Sino ka ba talaga? Security!
Bakit niyo hinayaang makapasok ang babaeng ito? Ang sigaw ni Santina, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot na binalot ng galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa ay tila ba naging isang basahang puti sa sobrang puyat. Lumapit si Attorney Mendoza at naglapag ng isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Members of the board, I would like to introduce Miss Stella De La Rosa. Siya ang may-ari ng S Fabrics at ang bagong investor na nakabili ng 15% ng mga shares ng Illustre Group. Simula ngayon, bawat malaking desisyon ng kumpanyang ito ay kailangang dumaan sa kanyang pagsusuri. Naging kasing lamig ng yelo ang atmosfera sa loob ng silid. Ang mga board member ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay pabalik-balik kay Stella at sa mag-asawang Illustre. Si Sebastian ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang babaeng nasa harap niya ay ang asawang kanyang itinapon. Ngunit ang aura ng kapangyarihan na dala nito ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Dahan-dahang naupo si Stella sa bakanting upuan sa tapat ni Sebastian. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang mga kamay na wala ng marka ng tusok ng karayom, kundi pinalamutian na ng mga mamahaling singsing. Napansin niya ang isang maliit na litrato sa gilid ng mesa ni Sebastian, larawan ni na Sebastian at Santina na masayang nakangiti. Isang mabilis na hapdi ang dumaan sa kanyang puso. Isang paalala na ang kanyang pwesto ay napakabilis na napalitan. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan niya ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa, nararamdaman ang phantom pain ng mga anak na hindi niya nayakap. Mr. Illustre, napansin ko ang inyong huling project proposal para sa bagong textile plant. Ang panimula ni Stella, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Sebastian. Masyadong luma, masyadong mahina. Parang ang pamamalakad niyo sa kumpanyang ito, puno ng bulok na pundasyon na itinatago lang sa ilalim ng magagandang salita. Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Ang banta ni Santina, habang pilit na ibinabalik ang kanyang mapangaping tono. Hindi namin alam kung saan ka galing, pero hindi mo kami kilala. Tumingin si Stella kay Santina, isang tingin na tila ba tinitingnan niya ang isang maduming insekto. Oh, Santina, kilalang kilala ko kayo. Alam ko kung paano kayo maghabi ng mga kwento. Alam ko kung paano niyo pinapaikot ang katotohanan hanggang sa maging isang magandang kasinungalingan. But remember, a fabric made of lies will eventually tear apart at ako ang gagupit sa bawat hibla niyon. Nang matapos ang pulong, mabilis na lumabas si Stella. Hindi man lamang nililingon ang kaguluhan na kanyang iniwan. Ngunit habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo patungo sa elevator, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa kanyang likuran. Solen, mag-usap tayo. Ang hiyaw ni Sebastian. Naramdaman ni Stella ang paghuli ng isang malakas na kamay sa kanyang braso. Ang init ng palad ni Sebastian ay tila ba isang apoy na muling sumunog sa kanyang balat. Marahan niyang binaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng sementeryo habang nakatingin sa kamay ng lalaki. Solen, alam kong ikaw yan. I know those eyes. Ang bulong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Huminga ng malalim si Stella. Pilit na pinatitigas ang kanyang puso na tila gustong lumambot sa pamilyar na tinig. Mr. Illustre, ang huling beses na hinawakan mo ang braso ng isang babaeng nagngangalang Solen ay para itulak siya patungo sa kulungan. Bitawan mo ako bago ko ipaalala sa iyo kung gaano kamahal ang singil sa bawat pagkakamali. Ang bawat hakbang sa loob ng bahay na ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling na pilit ikinukubli ng mamahaling alpombra.
Hindi kailanman inakala ni Stella na muli siyang tatapak sa Dinhuho Ilustre, ang lugar kung saan ang kanyang mga pangarap ay naging abo at ang kanyang dangal ay niyurakan. Gamit ang dahilan ng site inspection para sa isang bagong partnership sa pagitan ng S Fabrics at Illustre Group, sa pilitan siyang nakapasok sa loob ng mansyon. Habang naglalakad siya sa malawak na sala, ang bawat piraso ng muebles at ang amoy ng sariwang bulaklak ay tila mga multong humahawak sa kanyang laylayan. Nagpapaalala sa kanya ng mga gabing siya ang nag-aayos ng bawat detalye ng tahanang ito. Masyadong magarbo ang inyong panlasa, Mrs. Illustre. Ang puna ni Stella habang pinagmamasdan ng isang dambuhalang painting sa pader. Naroon si Santina, Sebastian at si Donna Isadora nakangiti sa harap ng kamera na tila isang perpektong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Ngunit alam nyo, sa mundo ng disenyo, ang sobrang palamuti ay madalas ginagamit para itago ang mga bitak sa pundasyon. Masyado kang mapuna, Miss Della Rosa. Ang tugon ni Santina, ang kanyang boses, ay may halong pait na pilit itinatago sa likod ng isang plastik na ngiti. Ito ang aming tahanan. Dito pinalalaki ang aming mga tagapagmana. We only want the best. Napatigil si Stella nang marinig ang salitang tagapagmana. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng basag na kristal ang nanggaling sa gawing hardin, kasunod ng isang matinis na sigaw ng galit. Ano ba? Ang tatanga ninyong bata. Sinabi ko nang huwag kayong lalapit sa mga mamahaling paso ko. Iyon ay boses ni Santina, ngunit ang tono niyon ay malayo sa malambing na asawang ipinapakita niya kay Sebastian. Mabilis na naglakad si Stella patungo sa pasimano ng bintana na nakaharap sa hardin. Doon, nakita niya ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae na tila mga 5 taong gulang na. Nakayuko sila. Ang kanilang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot habang dinuduro-duro ni Santina. Ang kanilang mga damit ay hindi kasing ganda ng inaasahan para sa mga anak ng isang ilustre. Tila sila mga anino lamang sa loob ng malaking mansyong yon. Naramdaman ni Stella ang panlalamig ng kanyang buong katawan. May kung anong kurot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang mga batang iyon, may kung anong pamilyar sa hubog ng kanilang mga mukha, sa paraan ng kanilang pagkakuyom ng mga palad. Tila may isang hindi nakikitang tali na humihila sa kanya patungo sa kanila. Sila ba ang mga anak nyo? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay gumaralgal ng bahagya. Mga ampon lang sila ni Sebastian. Ang mabilis na sagot ni Donna Isadora na biglang lumitaw sa likuran niya. Ang boses ay puno ng pandidiri. Kinuha sila ni Sebastian sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Ilang taon na ang nakalilipas. Masyadong malambot ang puso ng anak ko, kahit na ang mga batang iyan ay walang idinudulot, kundi sakit ng ulo. Huminga ng malalim si Stella. Pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ampon? 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat impormasyon ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Maingat siyang lumabas patungo sa hardin nang hindi pinapansin ang mga tawag ni Santina. Nang makalapit siya sa mga bata, ang dalawa ay biglang napaatras. Ang takot sa kanilang mga mata ay sapat na para durugin ang puso ng kahit sinong ina. Lumuhod si Stella sa damuhan. Hindi inaalintana ang dumi sa kanyang mamahaling bestida. Kinuha niya ang isang maliit na panyo at marahang pinahid ang luha sa pisngi ng batang babae. Huwag kayong matakot. Hindi ako sasaktan. Ang bulong ni Stella. Ang kanyang tinig ay naging kasing lambot ng balahibo. Ang batang lalaki ay tumingin sa kanya at sa isang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Doon, nakita ni Stella ang sariling refleksyon, ang parehong hugis ng mata ni Sebastian at ang pamilyar na tila may lihim na kalungkutan na bitbit din ni Solen nung bata pa siya.
Biglang, sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang batang babae ay nagsimulang humuni ng isang himig, isang napakasimpleng kanta, isang oyayin na tila ba isang bulong ng nakaraan. Matulog na, aking mahal. Ang bituin ay magbabantay. Napatigil ang mundo ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa hangin. Ang kantang iyon ang oyayi na siya mismo ang kumatha habang binuburda ang barong ni Sebastian. Iyon ang kantang kinakanta niya sa kanyang sinapupunan gabi-gabi noong siya ay buntis pa. Isang himig na kailanman ay hindi niya itinuro sa iba. Isang lihim na awit sa pagitan ng isang ina at ng kanyang mga hindi pa isinisilang na anak. Sino? Sino ang nagturo sa inyo ng kantang iyan? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay halos isang pagsamo habang ang kanyang puso ay tila sasabog na sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin sa kanya ang batang babae ng may inosenteng mga mata. Sabi po ni Papa Sebastian, narinig daw po niya ito sa isang anghel. Kaya kinakanta niya ito sa amin gabi-gabi para hindi kami matakot sa dilim. Naramdaman ni Stella ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya, nagnanakaw ng kanyang bawat hininga. Kung ang kantang iyon ay alam ni Sebastian at ang mga batang ito ay 5 taon na, isang tanong ang sumigaw sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Buhay ba ang mga anak ko? O ang mga batang ito ay isang malupit na biro ng tadhana para muli siyang saktan? Ang katotohanan ay tila isang bangkay na pilit ibinaon sa limot, ngunit kahit gaano kalalim ang hukay, laging may amoy na lilitaw para isumbong ang pumaslang. Sa isang maliit at liblib na dampa sa labas ng lungsod, kung saan ang amoy ng tuyong damo at mga halamang gamot ay nanunuot sa bawat siwang ng dingding, natagpuan ni Stella ang kaisa-isang tao na maaaring magbigay ng liwanag sa madilim na gabi ng kanyang nakaraan. Si Nanay Ising, ang dating punong tagapamahala sa kusina ng mga ilustre, ay nakahiga sa isang papag. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel at ang bawat paghinga ay may kasamang huni ng hirap. Siya ang tanging saksi na nanatiling tahimik dahil sa takot. Ngunit ngayon, sa harap ng papalapit na kamatayan, ang kanyang konsensya ay tila isang apoy na nagbabagang pilit kumakawala. Solen, ikaw ba talaga yan? Ang nangangatal na tanong ng matanda habang pilit na inaabot ang kamay ni Stella. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit tila nakikilala pa rin ang kaluluwa sa likod ng bagong mukha. Hinawakan ni Stella ang magaspang na kamay ni Nanay Ising. Ang init niyon ay nagpaalala sa kanya ng mga sandaling binibigyan siya ng matanda ng tirang tinapay noong siya ay nagugutom sa mansyon. Ako ito, Nanay Ising. Narito ako para sa katarungan. Pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kay Don Julian nung gabing iyon? Isang mahaba at masakit na ubo ang kumawala sa dibdib ng matanda bago siya nakapagsalita. Kasalanan ko. Nakita ko sila, Solen. Nakita ko si Santina sa loob ng silid ng Don. Bago ka pa dumating, hawak niya ang bote ng gamot para sa puso. Akala ko ay tutulungan lang niya ang matanda. Ngunit nang lumabas siya, nakita ko siyang nagtatago ng isang maliit na vial sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Stella ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay tila isang mitya na nagsisindi sa kanyang matagal nang kinikimkim na puot. Ang gamot. Pinalitan ba nila ang gamot? Tumango ang matanda. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi tubig ang ibinigay mo sa Don Solen. Ang basong hawak mo noong gabing iyon ay nilagyan na nila ng lason bago ka pa pumasok. Plano nila ang lahat. Si Donna Isadora, narinig ko siyang sinasabi kay Santina na kailangang mamatay ang Don bago nito mabago ang kanyang testamento na magbibigay sa iyo ng malaking bahagi ng kayamanan. Ang bawat detalye ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Stella. Hindi lamang siya basta pinagtaksilan.
Ginawa siyang kasangkapan sa pagpatay sa tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya sa bahay na yon. Ang kanyang pagkabilanggo, ang pagkawala ng kanyang mga anak. Lahat ay bunga ng isang malamig at kalkuladong krimen na binuo ng sarili niyang kadugo. May isa pa, ang bulong ni Nanay Icing habang hinahabol ang kanyang huling lakas. Ang mga bata, noong gabing dinala sila palayo sa bilangguan, narinig ko si Donna Isadora na may kausap sa telepono. Hindi sila namatay, Solen. Binenta sila sa isang sindikato ng mga ampunan, ngunit si Sebastian, nalaman niya ang tungkol sa mga bata at palihim silang tinubos. Sa pag-aakalang sila ay mga batang wala ng magulang. Napatayo si Stella. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang hinala niya sa hardin ay naging isang malupit na katotohanan. Ang dalawang batang nakita niya, ang mga batang nakaranas ng kalupitan ni Santina, ay ang sarili niyang mga anak. Ang kanyang dugo at laman ay nagdurusa sa kamay ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Salamat, Nanay Icing. Salamat. Ang hikbi ni Stella habang hinahalikan ng kamay ng matanda. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa labas ng dampa. Isang kaluskos ng mga tuyong dahon na tila ba may isang taong nagmamatyag. Mabilis na lumingon si Stella sa bintana. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang madilim na anino na mabilis na tumatakbo palayo patungo sa kakahuyan. Naramdaman ni Stella ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. May nakakaalam na ba sa kanyang mga hakbang? At hanggang saan ang kayang gawin ni Santina at Donna Isadora para manatiling nakabaon ang kanilang mga lihim? Hinigpitan ni Stella ang kanyang hawak sa isang lumang medalyon na ibinigay sa kanya ni Nanay Ising bago ito tuluyang pumikit. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay mas maliwanag pa sa anumang sulo. Ang bawat segundo ng kanyang paghihintay ay tapos na. Ang oras ng pagpapaningil ay nagsimula na sa huling hininga ng katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang marupok na sinulid. Gaano mo man ito pilitin na ihabi ng maayos, darating ang oras na ang isang dulo ay muling lalabas para kuhanin ang lahat ng iyong pinaghirapan. Sa loob ng malawak na kwarto ni Santina, ang bawat gamit ay nagniningning sa karangyaan, ngunit ang hangin ay tila masikip at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Nakaupo si Santina sa harap ng kanyang malaking salamin, pinagmamasdan ang sariling refleksyon habang sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Simula nang lumitaw si Stella de la Rosa sa kanilang buhay, ang kanyang pagtulog ay naging isang serye ng mga bangungot kung saan ang mukha ni Solen ay tila palaging nakasilip sa bawat sulok ng dilim. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling drawer para kunin ang kanyang paboritong pabango. Ngunit sa halip na bote ng pabango ang sumalubong sa kanya, isang maliit at maduming bagay ang nakalatag sa gitna ng kanyang mga alahas. Ito ay isang botones. Isang botones na gawa sa shell, may sunog sa mga gilid at may bakas ng natuyong dugo. Napasinghap si Santina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib. Kilalang-kilala niya ang botones na yon. Iyon ang isa sa mga botones ng barong na ipinasunog ni Sebastian 5 taon na ang nakalilipas. Ang botones na dapat ay matagal nang naging abo, kasama ng mga pangarap ni Solen. Hindi maaari. Paanong narito ito? Ang bulong ni Santina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis niyang itinapon ang botones sa basurahan, ngunit ang pakiramdam ng malamig na bagay na iyon sa kanyang palad ay tila nananatili. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na humahawak sa kanya? Patay na ang lahat ng ilaw sa mansyon nang magsimulang dumaan si Stella sa madilim na pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang aninong walang tunog sa ibabaw ng makintab na sahig. Hindi siya gumagamit ng dahas. Ang kanyang sandata
ay ang takot na nagmumula sa sariling konsensya ng kanyang kaaway. Isinabit niya ang isang manipis na hibla ng telang pinya sa hawakan ng pinto ni Santina. Isang hibla na tila babuhok ng isang babaeng nagmumula sa hukay. Sa loob ng kwarto, nagsimulang mamatay mabuhay ang liwanag ng lampshade ni Santina. Ang tunog ng kuryente sa loob ng bumbilya ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Biglang, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok kahit na sarado ang lahat ng bintana. Tumingin siya muli sa salamin at doon, sa likod ng kanyang refleksyon, tila may isang anino ng babaeng nakaputing bestida na vaymaw ang nakatayo. Solen, ang hiyaw ni Santina. Mabilis siyang lumingon pero wala siyang nakita kundi ang saradong pinto. Ang kanyang pawis ay dumadaloy na tila ilog sa kanyang noo. Sa kanyang pagmamadali na lumabas ng kwarto, nakabangga niya si Sebastian na nooy kakaakyat lang mula sa kanyang opisina. Santina, anong nangyayari sa'yo? Bakit para kang nakakita ng multo? Ang tanong ni Sebastian, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagod. Sebastian, narito siya. Narito si Solen sa loob ng bahay na ito. Nakita ko siya sa salamin. At ang butones. Ang butones ng barong mo, nasa drawer ko. Ang gulugulong sigaw ni Santina, habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Sebastian hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Tiningnan ni Sebastian ang drawer, ngunit wala itong nakitang butones. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may halong pait at pagdududa. Santina, nagdidiliryo ka na naman. Siguro ay dahil lang ito sa stress sa trabaho. Walang butones at lalong walang Solen dito. Patay na siya sa isip ko, hindi ba? Ngunit habang tinititigan ni Sebastian si Santina, isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang magtanong. Bakit tila takot na takot ang kanyang asawa? Bakit ang bawat pagbanggit sa pangalan ni Solen ay nagdudulot ng ganitong uri ng pagkabalisa? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi nila napansin ang isang maliit na recording device na nakatago sa ilalim ng mesa. Tahimik na kinukuha ang bawat hikbi ng takot ni Santina. Mula sa kabilang panig ng pader, nakikinig si Stella. Ang bawat boses ng takot ni Santina ay tila isang matamis na awit sa kanyang pandinig. Ang lamat sa maskara ng kanyang kapatid ay unti nang lumalaki at sa lalong madaling panahon, ang buong pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Hinawakan ni Stella ang isa pang piraso ng sunog na tela sa kanyang bulsa. Ang kanyang paghihiganti ay hindi isang mabilis na saksak. Ito ay isang mabagal na pagkalunod sa sariling kasalanan. At sa gabi ring iyon, bago siya umalis sa mansyon, dumaan siya sa silid ng mga bata at iniwan ang isang maliit na laruan, isang hinabing ibon na tila ba nagbabantay sa kanilang pagtulog. Ang bawat pabor na ibinibigay ng isang taong may maitim na balak ay hindi isang tulong, kundi isang tanikalang ginto na dahan-dahang hihigpit hanggang sa hindi ka na makahinga. Sa loob ng isang eksklusibong silid sa pinakamataas na palapag ng kumpanya, nakaupo si Donna Isadora sa isang selyadong silya na tila ba siya pa rin ang reyna ng mga ilustre. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na pinalamutian ng mga dambuhalang brilyante ay nagpapakita ng isang pag-uugaling hindi kailanman nayurakan ng hiya. Sa harap niya, si Stella ay kalmado na humihigop ng kanyang tsa. Ang bawat galaw ay tila isang dula ng kapangyarihan na unti-unting bumabalot sa matanda. Miss De La Rosa, pinatawag mo raw ako para pag-usapan ng tungkol sa mga share ng pamilya. Ang panimula ni Donna Isadora, ang kanyang boses ay puno ng mapangaping autoridad. Huwag mong kalilimutan na kahit gaano karami ang pera mo, ang pangalang ilustre ay pundasyon na ng lipunang ito. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin bilang partner. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na ibabaw
ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng pagtitimpi. Utang na loob? Iyan ba ang paboritong salita ng inyong pamilya, Donna Isadora? Ang gamitin ng isang hindi nakikitang utang para busabusing ang mga taong mas mahina sa inyo? Naglabas si Stella ng isang makapal na asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinulak patungo sa matanda. Buksan mo ito at sabihin mo sa akin kung gaano kalalim ang utang na loob na kailangang bayaran ng kumpanyang ito sa mga taong ninakawan nyo. Nang buksan ni Donna Isadora ang folder, ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kulay ay biglang naging kasing puti ng papel. Naroon ang mga listahan ng mga transaksyon mula sa Charity Foundation ng Pamilya Ilustre. Mga perang dapat sana ay para sa mga batang ampon at sa mga mahihirap, ngunit dinala sa mga lihim na bank account sa Macau para bayaran ang mga utang sa pagsusugal. Ang bawat pirma sa ilalim ng mga dokumentong yon ay malinaw na pirma ni Donna Isadora. Paanong? Saan mo nakuha ang mga ito? Ang nangangatal na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay halos isang pagsamo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag ay nagsimulang manginig ng husto. Dahilan upang malaglag ang kanyang mamahaling baso sa mesa. Ang bawat dumi na pilit mong itinatago sa ilalim ng alpombra ay palaging nakakahanap ng paraan para lumabas. Ang tugon ni Stella, ang kanyang tinig, ay kasing lamig ng bakal. Ilang taon mo nang ginagatasan ng kumpanya ni Sebastian para sa iyong mga bisyo. Alam ba ito ng iyong paboritong anak na si Santina? O baka naman, siya rin ay may sariling mga lihim na itinatago sa iyo? Huwag mong idamay ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, Miss Dela Rosa. Pakiusap. Huwag mong ipakita ang mga ito kay Sebastian. Ang pagmamakaawa ni Donna Isadora, ang kanyang pagiging reyna, ay tuluyang naglaho. Pinalitan ng isang matandang takot na mawalan ng lahat ng kanyang rangya. Tumayo si Stella at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali sa ibaba. Mayroon akong isang alok para sa'yo, Donna Isadora. Isang pagkakataon para hindi ka mabulok sa kulungang dati mong ipinaranas sa iba. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyong alam mo tungkol sa mga hakbang ni Santina. 5 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa akin kung paano niyo pinatay si Don Julian at kung sino ang nag-utos na ilayo ang mga anak ni Solen. Napatigil si Donna Isadora. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga dokumento ng kanyang krimen at sa malamig na likuran ni Stella. Ang pagpili sa pagitan ng kanyang sariling kaligtasan at ng katapatan sa kanyang anak ay isang malupit na biro ng tadhana. Mayroon kang 24 na oras para mag-isip. Ang huling sabi ni Stella habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Ngunit tandaan mo, ang tanikala ng utang na loob ay matagal nang naputol. Ang natitira na lamang ay ang tanikala ng iyong sariling kasalanan. Piliin mo ang iyong panig bago kita isama sa pagguho ng inyong kaharian. Naiwang mag-isa si Donna Isadora sa loob ng silid. Ang kanyang mga hikbi ng takot ay tila ba isang huni ng isang ibong nakulong sa sarili nitong hawla. Hindi niya alam na sa labas ng pinto, nakatayo si Santina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtataksil matapos marinig ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina. Anak ko sila, Santina. Buhay ang mga anak ko pero pinalabas ninyong patay na sila? Ang boses ni Sebastian ay hindi isang sigaw, kundi isang nangangatal na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa mansyon, kung saan ang amoy ng lumang leather at alak ay nanunuot sa paligid, nakatayo siya sa harap ng kanyang mesa habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang asul na folder. Ang mga dokumentong naroon, mga tunay na medical record mula sa bilangguan at ang resulta ng DNA test na palihim niyang ipinagawa sa 2 batang ampon ay tila mga nagniningas na uling na sumusunog sa kanyang mga palad. Sa pintuan, napatigil si Santina. Hawak niya ang isang tray ng mainit na kape. Ang usok niyon
ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Isang imahe ng isang mapagmahal na asawa na biglang naglaho. Ang tunog ng pagbagsak ng tray sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang basag na seramika at ang tumapong kape ay gumuhit ng isang madilim na mantsa sa puting alpombra. Kasing dumi ng lihim na ngayon ay nabunyag na. Sebastian, let me explain. Hindi mo naiintindihan. Ang nauutal na simula ni Santina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Pinalitan ng isang hitsura ng isang hayop na nakulong sa isang bitag. Ipaliwanag? Ang pag-uulit ni Sebastian, ang bawat salita ay tila isang patak ng asido. Humakbang siya paitaas. Ang tunog ng kanyang bawat dait ng sapatos sa sahig ay tila ba nagbibilang ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Alin ang ipapaliwanag mo? Ang pagbabayad niyo sa doktor para sabihing patay na ang mga anak ko? O ang pagtatago niyo sa kanila sa isang maduming ampunan habang si Solen ay nagdurusa sa kulungan? Naramdaman ni Sebastian ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang higanting kamay. Ang bawat alaala niya kay Solen, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang mga luha sa loob ng selda at ang paraan ng pagtanggi niya sa krimen ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Siya ang dahilan. Siya ang lalaking dapat sana ay nagprotekta sa kanila, ngunit siya ang naging mitya ng kanilang paghihirap. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ang sigaw ni Santina, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakaantig sa puso ni Sebastian. Masisira ang buhay mo kung malalaman ng lahat na ang asawa mo ay isang kriminal. I wanted us to have a fresh start, Sebastian. A fresh start built on the blood of my grandfather and the tears of my children. Ang ganting hiyaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pait. Sinunggaban niya ang braso ni Santina, hindi para saktan, kundi para pilitin itong tumingin sa katotohanan. The children, ang mga batang palagi mong sinusigawan at minaliit dito sa bahay, sila ang dugo at laman ko, sila ang mga anak ni Solen. Napaupo si Santina sa sahig, sa gitna ng mga basag na tasa. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahiran na ng kape. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang matalim na ningning ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang ningning ng desperasyon. Kung ganoon, ano ang gagawin mo, Sebastian? Ang hamon ni Santina, ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Isumbong ako? Ipakulong. Huwag mong kalimutan, ikaw ang pumirma sa mga dokumento laban kay Solen. Ikaw ang nagtapon sa kanya sa dilim. Kapag bumagsak ako, Sebastian, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog sa putik. Napatigil si Sebastian. Ang bawat salita ni Santina ay tila isang malupit na katotohanan na humampas sa kanyang pagkatao. Siya ay hindi lamang isang biktima. Siya ay naging kasabwat sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkabulag. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin, tila mga luha ng langit para sa kanyang mga pagkakamali. Doon, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng isang puno ng nara, nakita niya ang isang anino ng isang babaeng nakatayo. Isang babaeng nakasuot ng pulang coat na tila ba naghihintay para sa huling hantungan ng kanyang pamilya. Nasaan si Solen, Santina? Tanong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay malamig at pigil ang emosyon. At sabihin mo sa akin ang totoo, bago pa tuluyang mawala ang natitira kong tiwala. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Lolo? Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng silid, tila sumikip ang hangin sa pagitan nila. Sa labas, biglang kumidlat, at sa panandaliang liwanag ay nasilayan ang mukha ni Santina, maputla at puno ng tensyon na parabang unti-unting nahuhubaran ng kanyang mga lihim. Hindi ka ba napapagod na tumakbo, Santina? Kahit saan ka magtago,
Ang amoy ng lason ay laging nakadikit sa iyong mga pad. Ang tinig na yon ay tila nanggagaling sa bawat sulok ng madilim na bodega. Isang bulong na kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo. Napalingon si Santina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng boses na tila ba ay kay Solen. Ang bodega ay sadyang inayos ni Stella para magmukhang eksaktong kopya ng silid ni Don Julian noong gabing mamatay ito. Ang parehong ayos ng mga gamit, ang parehong amoy ng alkohol at mga gamot, at ang nag-iisang lampara na nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa pader. Nakahawak si Santina sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Naakit siya sa lugar na ito dahil sa isang mensaheng nagsasabing, narito ang orihinal na vial ng lason na ginamit niya, ang ebidensyang akala niya ay matagal na niyang naidispensa. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang lamesang kahoy, ay nakalatag ang isang barong na puti. May mantsa ng dugo, kasing pula ng kanyang mga kasalanan. Solen, kung ikaw man yan, lumabas ka. Huwag mo akong takutin ng mga laro mo. Ang hiyaw ni Santina, ang kanyang boses ay pumitlag at basag, isang malinaw na tanda ng kanyang tuluyang pagkasira. Patay ka na. Ibinenta ko ang mga anak mo. Pinatay ko ang matanda dahil hadlang siya sa amin ni Sebastian. Lahat ng iyon ay tapos na. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang makapal na kurtina. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bubungan ay tumama sa mukha ni Stella. Ngunit sa paningin ng isang baliw at takot na si Santina, ang nakikita niya ay ang multo ng kanyang kapatid na nagbabalik para kuhanin ang kanyang kaluluwa. Oh, Santina, aminin mo lahat. Sabihin mo sa akin kung paano mo pinalitan ang gamot ni Lolo. Sabihin mo kung paano mo ako pinanood na umiyak habang sinasabi mong patay na ang aking mga sanggol. Ang utos ni Stella, ang kanyang tinig, ay kasing talim ng isang espada. Gusto kong marinig mula sa iyong sariling bibig ang bawat detalye ng iyong kalupitan. At anong mapapala mo kung aamin ako? Ang tawa ni Santina, isang tawang puno ng desperasyon at kabaluan. Wala ka nang magagawa. Pinirmahan ni Sebastian ang lahat. Ang buong mundo ay naniniwalang ikaw ang pumatay. Oo, pinalitan ko ang gamot. Pinanood ko si Don Julian na mamatay sa harap ko habang hinihingi niya ang tulong mo. At ang mga anak mo, ipinamigay ko sila na parang mga basurang tuta dahil ayaw kong may matira pang bakas mo sa buhay namin. Masaya ka na ba? Ngayon, ibigay mo sa akin ang vial na yan. Ngunit sa halip na vial ang makuha ni Santina, isang biglang pagliwanag ng buong bodega ang naganap. Ang mga dambuhalang floodlight ay bumukas. Naglalantad sa bawat sulok ng silid. Nasilaw si Santina at napapikit. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Sa paligid ng bodega, hindi lamang si Stella ang nakatayo. Naroon ang mga pulis, ang mga miyembro ng board ng kumpanya, at si Sebastian na ang muka ay tila naging isang estatwa ng pait at matinding galit. Ang bawat salita, bawat pag-amin, at bawat halakhak ng kabaliwan ni Santina ay hindi lamang narinig ng mga naroon. Ang mga speaker sa loob ng kumpanya at ang live feed sa social media ng Illustre Group ay naging saksi sa kanyang pagtatapat. Santina, ang tanging nasabi ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Hindi ko akalain na ang babaeng katabi ko sa higaan gabi-gabi ay isang dyablo. Napatanga si Santina. Tumingin siya sa kisame kung saan nakakabit ang mga mikropono at kamera. Ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng ganap na pagkatalo. Sinubukan niyang lumapit kay Sebastian, ngunit ang mga pulis ay mabilis na humarang. Ang malamig na bakal ng posas ay lumapat sa kanyang mga pulso. Isang tunog na tila huling hantungan ng kanyang lahat ng mga pangarap. Hindi ito maaari. Stella, anong ginawa mo? Ang gulugulong sigaw ni Santina habang hinihila siya palabas. Lumapit si Stella sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon.
kasing lamig ng kristal. Hindi ko ito ginawa, Santina. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ang bawat tahi ng iyong kasinungalingan ay nagkaroon na ng huling hibla. At ang hiblang iyon, ang siyang sasakal sa iyo habang buhay. Habang isinasara ang pinto ng mobile ng pulis, naiwang nakatayo si Stella sa gitna ng bodega. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, naramdaman niya ang isang manipis na simoy ng kalayaan. Ngunit nang lumingon siya at nakita si Sebastian na lumalapit sa kanya na may mga matang puno ng pagsamo, alam ni Stella na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang paghihilom ng isang inang pinagnakawan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom ng Hotel Illustre ay tila ba naging mga saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Ang gabi na dapat sana ay pagdiriwang ng engrandeng engagement ni na Sebastian at Santina ay naging isang madilim na tanghalan ng paghuhukom. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay napalitan ng masangsang na amoy ng kahihiyan habang ang bawat panauhin, mga negosyante, politiko at mga mamamahayag ay nakatitig sa gitna ng entablado kung saan ang katotohanan ay pilit na kumakawala. Si Santina, nasuot ang isang puting-puting bestida na tila ba simbolo ng isang kalinisang kailanman, ay hindi niya tinaglay, ay hinihila na ng mga alagad ng batas. Ang kanyang matinis na sigaw ng pagprotesta ay yumanig sa katahimikan ng silid, habang ang kanyang ayos ay unent-unting nasisira. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang makeup ay kumalat sa kanyang pisngi dahil sa pawis at luha ng desperasyon. Sa bawat hakbang niya palayo sa entablado, ang bawat mata ng mga tao ay tila mga palasong tumitira sa kanyang pagkatao. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo." Ang yaw ni Santina, ngunit ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay sapat na para patahimikin ang anumang tira ng kanyang kayabangan. Nang mapadaan siya sa tapat ni Stella, sandali siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. "Akala mo ba panalo ka na, Solen? Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay mong dadalhin ang sakit na ako ang humawak sa mga anak mo, habang ikaw ay nagnanais na mamatay sa dilim." Hindi kumurap si Stella. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nagliliyab na apoy sa gitna ng lahat ng puti. "Ang haplos mo sa kanila ay isang sumpa, Santina. Ngunit ang sumpang iyon ay tapos na ngayong gabi." Hindi pa natatapos ang kaguluhan nang lumapit ang isa pang pangkat ng mga pulis kay Donna Isadora. Ang matanda, na pilit pa ring nagmamataas sa kanyang kinauupuan, ay napaatras nang makita ang warrant of arrest para sa kasong plunder at falsification of documents. Ang kanyang mga brilyante ay tila nawalan ng kislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ballroom. Ang kanyang pagbagsak ay ang huling piraso ng domino na tila ba nagmarka sa katapusan ng dinastiyang Ilustre na puno ng katiwalian. Umakyat si Stella sa podium. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 5 taon ng pagdurusa. Inilabas niya ang isang asul na folder at binuklat ito sa harap ng lahat ng mga kamera. Ngayong gabi, hindi lamang katarungan para kay Don Julian ang ating nasaksihan. Narito rin ang katotohanan tungkol sa 2 buhay na itinago, ninakaw, at pinalabas na pumanaw na. Ipinakita ni Stella ang resulta ng DNA test sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang mga numerong nagpapatunay ng 79% pagkakatulad ng dugo ni Sebastian at ng 2 batang itinuturing na ampon ay naging kasing linaw ng sikat ng araw. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay naging isang dambuhalang alon ng pagkagulat at pait. Napatulala si Sebastian sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mundo ay tila ba huminto sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Stella ay tila mga martilyong dumudurog sa kanyang puso. Tumingin siya sa dulo ng ballroom kung saan dahan-dahang pumasok ang 2 bata, hawak ang kamay ng kanyang tapat na assistant. Ang kanilang maliliit na muka ay puno ng pagkalito. Ngunit nang makita nila si Stella,
Tila may isang hindi nakikitang liwanag ang gumuhit sa kanilang mga mata. Mama? Ang mahina ngunit malinaw na tawag ng batang babae. Ang tinig niyon ay bumasag sa huling pader ng katatagan ni Stella. Naramdaman ni Stella ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang pagiging Stella de la Rosa, ang matapang at malamig na babae, ay biglang natunaw. Pinalitan ng isang inang muling nabuhay ang kaluluwa. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanila. Gusto niyang yakapin sila nang mahigpit hanggang sa mawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit ang bigat ng 5 taon ng kasinungalingan ay tila ba nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Si Sebastian ay nagsimulang humakbang patungo kay Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo, pagsisisi at isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang pilit na pinapatay. Solen, patawarin mo ako. Anong ginawa ko? Paanong naging ganito tayo kabilis na bulag? Tumayo si Stella ng tuwid. Pinahid ang isang luhang pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sebastian nang may halong pait at awa. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga maliliit na pagkakamali, Sebastian. Ngunit ang pagwasak sa buhay ng isang ina at ang pagpapakulong sa isang inosente, walang sapat na salita para doon. Biglang, sa gitna ng madamdaming eksena, isang malakas na tunog ng pag-iyak ng sirena ang muling narinig sa labas. Kasabay ng mabilis na pagpasok ng isang abogado na may dalang balita na tila ba ay isang panibagong pasabog. Ang mga asset ng Illustre Group ay opisyal nang na-freeze at ang kumpanya ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Napatigil ang lahat. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Sebastian ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang mas malaking katanungan ay nanatili sa gitna ng ballroom. Ngayong alam na ang katotohanan, hahayaan ba ni Stella na muling mapalapit si Sebastian sa kanyang buhay alang-alang sa mga bata? O ang kanyang pagbabalik ay simula lamang ng isang mas malalim na paghihiwalay na kailanman ay hindi na muling mapagdudugtong? Tumingin si Stella sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Sebastian. Ang kanyang puso ay tila isang telang pinag-aagawan ng 2 panig. Ang pagmamahal sa mga bata at ang galit sa lalaking sumira sa kanya. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila ba anumang oras ay mapuputol na. Ang bawat hakbang ni Sebastian patungo kay Stella ay tila paglalakad sa isang malalim na putik ng pagsisisi kung saan ang bawat segundo ay nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakataong pinili niyang maging bulag. Ang marangyang ballroom na kanina lamang ay puno ng musika at tawanan ay naging isang malawak na disyerto ng katahimikan. Tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang naririnig. Sa harap ng maraming tao na hindi pa rin umaalis, dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Sebastian sa malamig na sahig. Isang tunog ng pagluhod na tila ba ay pagguho ng isang dambuhalang pader na matagal niyang itinayo para protektahan ang kanyang dangal. Solen, patawarin mo ako. Hindi sapat ang kahit anong salita para punan ng mga tao na ninakaw ko sa'yo. Ang bulong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay basag at puno ng pait. Inabot niya ang kamay ni Stella, ngunit bago pa man dumait ang kanyang mga daliri sa balat ng babae, marahang umatras si Stella. Ang pag-atras na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay isang malinaw na hangganan na nagsasabing ang distansya sa pagitan nila ay hindi na kailanman muling mapagdudugtong. Tiningnan ni Stella ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nakita niya ang bawat butil ng luha na dumadaloy sa pisngi ni Sebastian, ang gulugulong buhok nito, at ang mga matang dati ay puno ng awtoridad, ngunit ngayon ay puno na lamang ng pagsamo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pait, ang galit, ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang isang uri ng pagkahabag. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawalan na ng lahat ng dahilan para mabuhay. Sebastian, tumayo ka riyan. Ang pagluhod mo ay hindi na maibabalik ang 5 taon na nabulok ako sa kulungan.
Ang simula ni Stella, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng sementeryo sa hating gabi. Hindi na nito maibabalik ang mga gabing umiiyak ako dahil ang akala ko ay wala na ang mga anak ko. Ang paghingi mo ng tawad ay parang pagdidilig sa isang halamang matagal nang natuyo at naging abo. Wala ka nang bubuhayin pa. Babawi ako, Solen. Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan ko, ang buhay ko. Ibibigay ko sa inyo ng mga bata. Ang pilit na pagsamo ni Sebastian habang sinusubukang abutin ang laylayan ng pulang bestida ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Ang kumpanya? Ang kumpanyang pinatakbo niyo sa pamamagitan ng pandaraya? Ang pangalang ilustre na ngayon ay simbolo na ng kahihiyan. Sebastian, tingnan mo ang paligid mo. Wala ka nang maibibigay sa amin dahil ikaw na mismo ang sumunog sa lahat ng mayroon ka noong gabing inihagis mo ang barong ko sa apoy. Dahan-dahang lumapit ang dalawang bata kay Stella. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga daliri. Tumingin sila kay Sebastian ng may halong takot at pagkalito. Para sa kanila, ang lalaking nasa harap nila ay ang taong palaging malungkot. Ang lalaking nagturo sa kanila ng isang oyayi, ngunit hindi kailanman nagawang protektahan sila mula sa kalupitan ni Santina. Papa, bakit ka po umiiyak? Ang mahinang tanong ng batang lalaki, ang kanyang inosenteng boses ay tila isang punyal na lalong bumaon sa dibdib ni Sebastian. Hindi nakasagot si Sebastian. Yumuko lamang siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulhol na pilit niyang pinipigilan. Sa sandaling iyon, natanto niya ang pinakamalupit na parusa, ang makita ang kanyang mga anak na nasa harap niya. Ngunit ang pag-aari sa kanila bilang isang pamilya ay isa ng pangarap na hinding-hindi na niya maaabot. Hinarap ni Stella ang kanyang mga anak at marahan silang binuhat. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila ba nagbibigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya para tapusin ang yugtong ito. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot, kundi isang malinis na kawalan. Patawad na ang hinihingi mo. Ibinibigay ko na yun sa iyo, Sebastian. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magbitbit ng kahit anong bigat na may kaugnayan sa iyo, ang huling sabi ni Stella. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang Solen na minahal mo ay matagal nang namatay sa loob ng selda. Ang Stella na nasa harap mo ngayon ay wala ng puwang para sa isang lalaking tulad mo. Tumalikod si Stella at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang kanyang mga anak patungo sa liwanag ng pintuan ng ballroom. Sa likuran niya, naiwang nakaluhod si Sebastian sa gitna ng mga basag na kristal at mga natapong alak, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng ballroom ay tila ba isang huling tuldok sa kwento ng kanilang pag-ibig. Ang gabi ay malalim na, at sa labas, ang ulan ay unti-unting tumitila. Nagbababadya ng isang bagong umaga na wala ng bakas ng apelidong ilustre sa buhay ni Stella. Ang bawat ritmo ng mga makina sa loob ng talyer na panata ay tila isang himig ng paghihilom, isang mabilis na tibok ng puso na nagpapaalala kay Stella na ang buhay ay patuloy na humahabi ng mga bagong simula. Sa loob ng malawak at maliwanag na silid na amoy sariwang tela at sinulid, ang sikat ng araw ay himalayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng ningning sa mga makukulay na disenyong nakasabit sa bawat sulok. Wala na ang dilim ng selda, wala na ang lamig ng rehas. Ang tanging naririto ay ang init ng pag-asa at ang tunog ng mga kababaihang nagtatawanan habang nagtatrabaho. Pinagmasdan ni Stella ang kanyang mga kasama sa talyer. Mga babaeng katulad niya ay dumanas ng lupit ng tadhana, mga dating bilanggo na binigyan niya ng pangalawang pagkakataon
para mahanap ang kanilang halaga. Sa bawat tahi nila, tila ba binubuo rin nila ang kanilang sariling dangal. Hindi na lamang ito isang negosyo ng moda, ito ay isang santuwaryo ng mga pusong muling nahanap ang kanilang tinig. Sa labas, sa malawak na hardin, kung saan ang mga puno ng kabayero ay namumulaklak ng kulay pula, naririnig ang malakas na tawanan ni na Gabriel at Grace. Ang dalawang bata ay malayang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na saranggula na tila ba ayaw nang bumaba mula sa asul na langit. Ang kanilang mga muka ay wala na ng bakas ng takot. Ang kanilang mga mata ay puno na ng liwanag na tanging pagmamahal ng isang ina ang makakapagbigay. Mama, tingnan mo, ang taas na ng lipad ng aming saranggola. Ang sigaw ni Gabriel habang kumakaway sa kanyang ina. Ngumiti si Stella, isang ngangiting hindi lamang sa labi, kundi pati na rin sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa pintuan at pinanood ang kanyang mga anak. Sa bawat galaw nila, nakikita niya ang katuparan ng kanyang mga panalangin noong siya ay nasa loob pa ng madilim na silid ng kulungan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan para palakihin ang kanyang mga anak sa isang mundong puno ng katotohanan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mesa, napansin ni Stella ang isang anino sa labas ng malaking tarangkahan ng talyer. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, nakasuot ng simpleng kamiseta at tila ba ayaw magpakita ng husto. Alam ni Stella kung sino iyon. Kahit na malayo, kilala niya ang tindig ni Sebastian. Naroon si Sebastian, tahimik na nakatanaw sa pamilyang hindi na niya kailanman magiging bahagi. Nakita ni Stella kung paano nito inilapag ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang sobre sa gilid ng gate, bago ito marahang tumalikod at lumakad palayo. Sa bawat hakbang ni Sebastian, tila babitbit nito ang isang dambuhalang bigat ng pagsisisi na habambuhay na nitong dalahin. Ang kumpanya nito ay tuluyan ng nawala. Ang pangalan nito ay nabura sa listahan ng mga makapangyarihan at ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng isang asawang hindi niya pinahalagahan. Nilapitan ni Stella ang gate at kinuha ang sobre. Sa loob niyon ay walang sulat, kundi ang isang maliit na piraso ng telang pinya. Ang huling hibla ng barong na nasunog 5 taon na ang nakalilipas. Isang simbolo na tinatanggap na ni Sebastian ang kanyang pagkatalo at ang kanyang habambuhay na kaparusahan. Ang maging isang estranghero sa buhay ng babaeng pinakamahal niya. Huminga ng malalim si Stella at tumingin sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Hindi niya naramdaman ng galit, kundi isang malinis na pagpapalaya. Sa wakas, ang hibla ng kanyang nakaraan ay tuluyan na ring nalagot. Inay, halika na po. Kakain na tayo. Ang tawag ni Grace habang humahawak sa kanyang laylayan. Hinawakan ni Stella ang kamay ng kanyang anak at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot. Ang bawat bukas ay isang blangkong tela na handa na niyang sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwentong puno ng liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na nagsisimula sa sarili. Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom ng walang bakas. Ang bawat pilat ay isang mapa ng pakikipaglaban, isang patunay na kahit gaano katindi ang unos, ang tao ay may kakayahang bumangon at muling humabi ng sariling langit. Sa dalampasigan ng isang tahimik na baybayin, kung saan ang asul na tubig ay tila humahalik sa maputing buhangin, nakatayo si Stella habang ang kanyang pulang balabal ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga guhit ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawing tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Sa bawat dampi ng hangin sa kanyang mukha,
Nararamdaman ni Stella ang unti-unting paghuhugas ng dagat sa huling tira ng pait na matagal niyang kinimkim sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya sina Gabriel at Grace na nagtatakbo sa gilid ng tubig. Ang bawat tawa nila ay tila mga kampanang naghahatid ng kagalakan sa paligid. Ang kanilang maliliit na yapak sa basang buhangin ay agad na binubura ng mga alon. Isang paalala na ang nakaraan, gaano man kabigat, ay maaari ring burahin ng daloy ng panahon. Hindi na sila ang mga batang may takot sa mga mata. Sila na ngayon ang simbolo ng kanyang tagumpay at ng kanyang bagong panata. Lumapit si Stella sa isang malaking bato at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay naroon ang mga huling alaala ng kanyang buhay bilang Solen Ilustre, isang luma at kupas na litrato ng kanilang kasal ni Sebastian, at ang natitirang hibla ng sinunog na barong. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang nararamdaman niya ay hindi na puot, kundi isang malalim na pag-unawa na ang bawat pighati ay bahagi lamang ng isang mas malaking disenyo. Lolo Julian, narito na kami. Ang bulong ni Stella sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pagmamahal. Nakamit na natin ang katarungan. Ang mga apo mo ay ligtas na at malayang lumalaki sa ilalim ng katotohanan. Maari ka na pong mamahinga ng payapa. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga gamit sa loob ng kahon patungo sa dagat. Pinanood niya ang mga ito habang unti-unting tinatangay ng mga alon palayo sa pampang hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sila sa gitna ng malawak na karagatan. Sa bawat paglayo ng mga alaalang iyon, naramdaman ni Stella ang ganap na kagaanan ng kanyang pagkatao. Ang tanikalang ginto ng mga ilustre ay tuluyan ng naging alabok sa ilalim ng tubig. Mula sa malayo, sa itaas ng isang munting burol na nakatanaw sa dagat, isang anino ng lalaki ang nakatayo. Si Sebastian ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa habang pinagmamasdan ang pamilyang kailanman ay hindi na niya mahahawakan. Ang kanyang presensya ay tila isang piping saksi sa isang kaligayahang siya mismo ang sumira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Stella. Ang kanyang tingin ay nakatuon na lamang sa hinaharap. Sa mundong siya mismo ang nagtayo mula sa abo ng kanyang pagdurusa. Lumapit ang dalawang bata kay Stella at kapwa humawak sa kanyang mga kamay. "Mama, uwi na po tayo. Gutom na po kami," ang sabi ni Grace habang nakangiti ng matamis. "Oo anak, uuwi na tayo sa ating tunay na tahanan," ang sagot ni Stella. Ang kanyang tinig ay kasing tamis ng huni ng mga ibon sa dapit hapon. Habang sila ay naglalakad palayo sa dalampasigan, ang bawat hakbang ni Stella ay puno ng katiyakan. Ang Solen na marupok at madaling masaktan ay isa na lamang anino ng kahapon. Ang Stella na naririto ngayon ay isang babaeng hinubog ng apoy, pinatatag ng rehas, at pinatibay ng wagas na pag-ibig sa kanyang mga anak. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa isang rurok ng pagpapatawad sa sarili at sa pagyakap sa isang bukas na siya ang may hawak ng bawat sinulid. Ang huling sulyap ng araw ay naglaho na, ngunit sa puso ni Stella, ang liwanag ay hindi na kailanman muling mamamatay. Siya ang reyna ng kanyang sariling tadhana, ang mananahi ng sariling kaligayahan, at ang inang hinding-hindi na muling magpapagapi sa anumang bagyo ng buhay. Lumipas ang maraming taon at ang pangalang Ilustre ay naging isang malabong bulong na lamang sa gitna ng ingay ng Maynila. Sa likod ng mga rehas ng kulungang pambabae, si Santina ay nananatiling nakakulong hindi lamang sa bakal na selda, kundi sa loob ng kanyang sariling isipan. Ang kanyang dating kagandahan ay tuluyan ng nalanta. Pinalitan ng isang mukhang puno ng pait at mga luhang wala ng kahulugan. Ang bawat gabi ay isang pakikipaglaban sa mga multo ng kanyang nakaraan, habang si Donna Isadora naman ay natutong mabuhay sa katahimikan ng kawalan.
malayo sa rangya at kapangyarihang minsang naging Diyos ng kanyang buhay. Si Sebastian ay naging isang anino ng nakaraan. Ibinenta niya ang lahat ng natitirang ari-arian at itinuon ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga ampunan, isang paraan ng pagbabayad sala sa mga taong ninakawan niya ng kinabukasan. Hindi siya muling nag-asawa. Ang bawat araw niya ay puno ng panalangin para sa kaligtasan ni Gabriel at Grace. Alam niyang ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kanyang sariling pagpapatawad sa sarili ay isang krus na habang buhay niyang papasanin sa ilalim ng init ng araw. Para kay Stella, ang bawat umaga ay isang pasasalamat. Ang kanyang talyer na panata ay naging isang dambuhalang institusyon na nagbibigay ng bagong buhay sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Sa bawat telang kanilang hinahabi, naroon ang kwento ng tagumpay ni Stella, isang kwento na hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon mula sa sariling abo. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Stella ang kanyang mga anak na nag-aaral sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kinuha niya ang isang pirasong tela ng pinya. Doon, teutahin niya ang isang bagong disenyo, isang ibon na lumilipad palabas ng isang bukas na hawla. Nahanap na ba niya ang pagpapatawad? Oo, ngunit ang pagpapatawad ni Stella ay hindi isang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagpapaubaya sa galit para magkaroon ng puwang ang pagmamahal sa sarili. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat yakap ni Gabriel at Grace, nararamdaman niya ang ganap na katahimikan ng kaluluwa. Ang aral na iniwan ni Stella sa mundo ay simple. Ang buhay ay parang isang tela. Maaring mapunit ito ng malupit na tadhana, maari itong mabahiran ng dugo at luha. Ngunit ang mananahi ay laging may pagkakataon na muling kumuha ng karayom at sinulid. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal na saktan, kundi sa kung paano mo piniling muling buuin ang iyong sarili ng mas matibay kaysa dati. Sa huling sulyap ni Stella sa kalangitan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paghabi ng kanyang buhay ay tapos na sa pait, at ang bawat bagong hibla ay puno na ng liwanag. Wala nang Solen na martir. Narito na ang Stella na malaya, matapang, at nagmamahal ng walang takot. Ang kanyang panata ay natupad na, at ang bukas ay kasing kinis na ng pinakamahusay na telang kanyang nilikha. Tapos na ang paghabi ng isang madilim na kabanata, at sa bawat hibla ng bagong umaga, doon ay muling nahanap ni Solen ang kanyang tunay na sarili. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais kong mag-iwan ng isang taos-pusong pasasalamat sa inyo na nanatiling nakikinig at nakiramay hanggang sa huling hibla ng ating kwento. Habang sinusulat ko ang bawat salita, tila ba kasama ko rin kayong humihinga, tumatawa, at lumuluha sa likod ng bawat kabanata. Ang pagsusulat sa mga sandali ng matinding pait ni Solen sa loob ng bilangguan ang naging pinakamahirap na bahagi para sa aking panulat. Bawat patak ng luha niya ay tila pumatak din sa aking puso. Nagpapaalala na ang sining ay madalas na salamin ng ating mga sariling lihim na sugat. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga matatanda at kababaihang aking nakilala. Mga pusong binasag ng matinding pagtataksil, ngunit piniling buuin muli ang kanilang dangal mula sa abo ng nakaraan. Naway ang paglalakbay ni Solen ay nagsilbing isang maliit na sulo sa gitna ng inyong madilim na gabi. Isang paalala na ang pag-asa ay gaya ng isang munting binhi. Gaano man katigas ang lupa at gaano man kalamig ang panahon, laging may paraan para muling sumibol ang isang mas magandang bukas. Sa huli, natutunan natin na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng kalayaan na maaari nating ibigay sa ating sarili. Hindi ito laging nangangahulugan ng pagbabalik sa taong nanakit sa atin, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ng pait na pamunuan ang ating kasalukuyan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam,
Nais kong tanungin kayo bilang aking mga tapat na tagapakinig. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Solen, matapos ang lahat ng hirap at pasakit, kaya mo rin bang ibigay ang iyong patawad para sa iyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin mo bang ibaon na lamang sila sa limot habang buhay? Ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay at kabuluhan sa bawat kwentong aming nililikha. Huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong hahaplos sa inyong mga puso at kaluluwa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, maraming salamat at manatiling puno ng pag-asa ang inyong mga puso.